By the way, guys, this is for my best friend's daughter's 7th birthday. Yan ang best friend ko na hindi ko siya madalas makita, hindi kami madalas magkita. Hindi rin kami madalas mag-usap, hindi kami madalas mag-chat. Pero kapag alam mo yon yung sa panahon na kailangan yung isa't isa, nandyan ang isa't isa. Alam niyo, ramdam na ramdam ko yun. Yun lang ang sinasabi ko, guys. Ang point ko lang ay hindi ang sa friendship hindi naman kailangan na palagi kayong nag-usap, palagi kayong nagkakita para masabing tunay ang friendship nyo. Kasi ang tunay na friendship para sa akin, kahit hindi kayo nagkikita, kahit hindi kayo madalas mag-usap, kahit hindi kayo madalas magkumustahan, pero syempre importante pa rin na ipaalam natin, iparamdam natin sa mga taong mahal natin na mahal natin sila. Pero, yun nga, sabi ko nga, etong best friend ko, kahit na hindi kami nagkikita ng mga dekada, matagal na panahon, magkaibigan pa rin kami. And, I'm so blessed and honored na during her wedding, I was her maid of honor. Sobrang, totoo lang guys, na-surprise ako talaga. Kasi hindi ko ina-expect na talaga na, kasi tatlo kami dati nung high school best friend ko siya guys. And hindi ko talaga ina-expect na ako yung kukunin niyang maid of honor. Kasi unlike me, marami din siyang friends. Kasi ako, siya lang ang kaibigan ko. Siya lang yung pinaka ko talaga, yung hindi naman kasi lahat ng nakakausap natin, hindi lahat ng mabait sa atin, hindi ay kaibigan na natin. Syempre, tsaka kanya-kanya tayo ng pananaw pagdating sa friendship. Sa akin kasi, ang friendship ay parang hindi lang siya friend, kundi yung parang part na siya ng family mo, part ng self mo, parang ganon. Parang yun. So, hindi ako yung tipo ng tao na maraming friends, konti lang friends ko. Kaya nung wedding niya, na surprise ako at tuwang-tuwa ako, naka-feel ako ng importance, ganyan. Kasi first time ko na hindi nga ako nakapag-flower girl. Ayan. So, first time ko na mag-maid of honor. And then, dumating nga ang kanyang the one and only daughter. Hindi na niya ako kinuhang ninang kasi nga ninang siya nung eldest ko and yung husband naman niya ay ninong ng youngest ko. So, siguro, hindi ko talaga alam kung ano yung tama. Pero, di ba, baka bawal na yung magbalikan, ganun. Kaya hindi na niya ako kinuhang ninang nun. But then, during her first birthday ni Baby Aya, umorder siya kapag may special event sila. Kahit ang layo-layo niya, taga Laguna siya umorder kapag New Year, ganyan. Last New Year, may dala-dala pa siyang dinner para sa family ko kasi kapag New Year kasi, punuan ako. So, sobrang busy ko na hindi ako nakakapagluto tuwing New Year and Christmas. Umorder na lang. Pero kadalasan, kinakancel ng mga Grab riders kasi kukunti lang nag-duty ng ganong panahon. So, wala kami pagkain. So, last New Year, sobrang natuwa ako at na-surprise na umorder na siya ng cake. Tapos meron pa siyang mga sa mga anak ko, gift. And nadala pa siyang food for us. So, ayan. So, grateful ako sobra na siya yung naging best friend ko. So, this time na siya naman yung may event, syempre, ginawa ko siya ng bongga. Para sa akin, bongga siya. At it may look, exaggerated. And that's the goal, to be exaggerated. Mukha talaga siya exaggerated for me. Pero parang kulang pa butterfly.
the goal. That's my goal. Kapag merong wedding, merong mga wedding cakes akong ginagawa na sobrang minimalist lang. Ang gusto ng clients ko ay minimalist lang. Tapos ako din minsan kapag ganun, kapag wedding minimalist lang. Pero kapag ganung special occasions like wedding, baptism, 18th birthday and 7th birthday, gusto ko ano siya, yung exaggerated, yung kakaiba, yung hindi ko pa nagagawa, yung mga ganun. Lalo na kapag sa mga mahal ko sa buhay. Ayan, so, ayan nga, ang aking best friend ay isa sa mga mahal ko sa buhay. So, ayan, exaggerated nga. First time ko lang to ginawa, guys, kaya gusto ko i-share sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ayan lang, guys. At maliban pa doon, meron pa siya mga individual cupcakes. Bali, ayan guys, oh. Ayan. Meron siyang crown doon sa loob. Naka-video na rin naman. Yung may mga separate videos na rin naman yan, guys. At, meron pa siyang ref magnets. Ayan. Ang kanyang ref magnets, guys. Ano siya? Glittery siya na ref magnet. Ayan. Kung gusto nyo guys, gagawin din natin ng separate video yan. Kasi guys, masyado siyang mahaba. And then, maliban na doon, meron pa siyang bouquet. Siyempre, ginawa din natin yan guys. At hindi siya maliit guys. Tingnan nyo naman siya sa akin. Oh. Malaki talaga siya. Ayan. First time ko rin gumawa ng ganitong bouquet na siya patayo. Patayo yung ating bouquet. Napaka-perfect lang ng alignment na ating, wala siyang mistake. Kasi kapag gumagawa ako ng ganito, ay kadalasan nakaka-stress kasi hindi pantay, ganon. Pero ito napaka-perfect ng pagkakagawa niya. Ayan, meron tayong fishtail na ribbon dito. And ito ay naka-fishtail din. Itong kanyang wrapping sa baba. Ayan na, perfect. Konti lang ang nakikitang scotch tape. Ayan. Napakaganda. Maganda din kasi kapag may mga tamang materials ka na sa paggawa ng mga projects. Tamang tools, gano'n. Kaya gumaganda sila lalo. At ito yung ating mga individual cupcakes. Ito ay 40 pieces. Ayan. Meron din siyang dyan guys. Meron siya dyang ito. Oh, wala naman. Para saan ba yan nakatali dyan? Wala naman guys. Meron siyang barcode dyan ng aking channel at ng aking page ng ating business. So, yan lang guys. Yan. Stay tuned and thank you so much for always supporting all my videos. Thank you and God bless you all. Bye!